Good day everyone! Welcome for another video. Sa oras na ito, ating pag-aaralan ang Chapter 21 ng Messages to Young People entitled Ang Panlilinlang ng Kasalanan. So ating po itong pag-aralan upang ating malaman kung ano po ba itong panlilinlang ng kasalanan. Sabi dito, walang higit na mapanlinlang kaysa sa kasalanan. Ang Diyos ng sanlibutan ito ang nanlilinlang, bumubulag at nagdadala sa pagkawasak. Hindi dumarating si Satanas na may buong hanay ng kanyang mga tukso kaagad-agad. Binabalat kayo niya ang mga ito sa anyo ng kabutihan. Hinahaluan niya ang mga bagay na parang makakabuti ang mga libangan at kalokohan. Kaya nagagamit ito ng mga nalinlang na kaluluwa bilang dahilan na may malaking mabuting maidudulot ang pakikisangkot sa mga ito. So mga kapatid, sa ating pag-aaral ngayon, ang kaaway ay talagang gumagamit ng mga bagay na piling natin napakaganda, piling natin parang napakabuti kung titingnan. Pero kung mapapansin natin, kung nag-aaral tayo ng salita ng Panginoon, makikita natin kung gaano ang mga pakana ng kaaway, kung gaano kadakila ang mga kanyang mga daya sa atin. Kaya mga kapatid, paalala sa atin ng Panginoon na kailangan mag-aral tayo ng kanyang mga salita upang hindi tayo madaya sa kanyang mga kasinungalingan na dulot ng kasalanan o dulot ng tukso ng kaaway. Subalit ito'y bahagi lamang ng panlilinlang, mga mapanirang sining ni Satanas na nakatago. Ang mga nalinlang na kaluluwa ay gagawa ng isang hakbang at pagkatapos ay magiging handa na para sa susunod. Higit na kaaya-ayang sundin ang mga pagnanasa ng sariling puso kaysa tumindig ng pagdepensa, labanan ang unang pagdikta ng pusong kaaway at tuluyang pigilan ang kanyang pagpasok. So dito natin makikita na kailangan nating pigilan yung ating mga sarili na pumasok sa tukso at bakit hindi na tayo makalabas at tayo ay madaya. Kaya kailangan ihingi natin ang tulong at gabay sa Panginoon sa pamamagitan ng pag-aaral ng kanyang mga salita. At tayo minsan natutukso tayong magsalita ng mga hindi naman importante, mga bagay na mga kasinungalingan, mga bagay na feeling natin nakakatulong sa atin pero ito pala ay dudulot o magkakaroon ng pagkawasak sa ating eternal na patutunguhan. Kaya mga kapatid, isang paalala ito sa atin na kailangan ang ating pag-iisip ay nakafocus lamang sa katotohanan upang katotohanan lamang ang lalabas sa ating mga bibig. Kasi kapag nakasanayan nating makinig sa mga unang hakbang sa kaaway, unang hakbang ng kanyang pandaraya, sa susunod-susunod mga kapatid ay madadaya pa rin tayo. Kaya sa unang hakbang kailangan nating maging alerto at maging mapagmasid, maging mapagbantay sa panalangin upang makita natin kung gaano tayo tinutukso at gaano din tayo tinutulungan ng Panginoon na makaiwas sa mga bagay na hindi natin kayang mapanagumpayan. O kung paanong binabantayan ni Satanas kung gaano kadaling tanggapin ang kanyang pain at kung paanong ang mga kaluluwa ay naglalakad sa landas na inihanda niya. Ayaw niyang tumigil sila sa panalangin o sa pagpapanatili ng anyo ng relihiyosong mga tungkulin sapagkat sa ganitong paraan ay mas nagiging kapaki-pakinabang sila sa kanyang layunin. Kaya wag lamang tayo mga kapatid nag-aangkin na relihiyoso, nag-aangkin na mga Kristiyano at panlabas lamang yung nakikitang kabanalan sa atin at ang puso ay hindi napapabanal, mangyayari sa atin mga kapatid, papasok ang kaaway dito at gagamitin yung mga mabubuti nating gawa at pupurihin tayo ng mga tao. At kapag ang mga sarili lang na natin ang pinupuri, maging delikado na yan mga kapatid dahil maging mapagbantay na tayo sa bagay na yan. Kapag ang sarili natin, tayo ay nakafocus. Sa mga mabubuting gawa tayo nakafocus at hindi na ang ating pananampalataya sa Diyos, ang mangyayari ay ito yung dakilang pagkawasak na kailanman hindi natin kayang mapanagumpayan. Kaya nawa ang ating pag-iisip, ang ating puso, ang ating lahat na gagawin ay nakaugnay sa Panginoon. At ingatan natin na hindi madumihan ang templo ng kaluluwa natin upang makapasok ang ating Panginoon at siya ang lilinis, siya ang magbabago, siya ang magpapabanal sa atin. Pinag-iisa niya ang kanyang mapanlinlang na mga panlilinlang at bitag sa kanilang mga karanasan at pagpapahayag kaya't lubos niyang naisasulong ang kanyang layunin. So isa din itong paalala sa atin. Nagagamit ang kaaway ng mga bagay na kahit sa loob ng iglesia, gagamitin niya ang mga leader,
na kung tayo ay nakatutok sa mga tao, mga leader sa iglesia, mga kapatid, tayo ay madadaya. Kasi wala na sa atin yung pag-aaral kapag nakatutok lamang tayo sa mga sinasabi ng mga pastor at mga layman, elder sa loob ng iglesia. Tandaan, ang pakana ng kaaway na dayain tayo ay gagamitin niya yung mga mabubuting bagay, gagamitin niya ang feeling natin ito'y napakabuti, ngunit sa dulo nito ay kapahamakan. Kaya maging mapagbantay tayo, maging alerto tayo, at manalangin tayo sa Panginoon para makita natin yung mga bagay o yung mga invisible na mga tukso o mga pakana ng kaaway. Pagsusuri sa sarili. Kinakailangan ang masusing pagsusuri sa sarili at malapit na pagsisiyasat sa liwanag ng salita ng Diyos. Ako ba'y tapat o bulok sa kalooban? Ako ba'y binago kay Kristo o nananatili pa rin akong makalaman ang puso na may panlabas lamang na bagong anyo? Ito yung lagi nating saliksikin sa ating mga sarili, mga kapatid. Kung tayo po ba ay tunay na nabago? Tayo po ba ay nababanal ng katotohanan? At nilalakaran po ba natin ang bawat katotohanan na ating nalalaman? Kasi nga lumalago tayo sa biyaya, lumalago tayo sa kaunawaan. Saliksikin natin ang ating mga sarili. Ito po ba ay napapabanal? Nananatili po ba ang papagpakumbabang puso sa ating mga buhay, sa loob ng ating mga sarili? Mga kapatid, kung patuloy nating saliksikin ang ating mga sarili, makikita natin, makukumpara natin yung dati nating mga ugali at ngayon. Dahil kapag nasa sa atin na si Kristo, mababago yung ugali na meron tayo. Bibigyan tayo ng discernment ng Panginoon. Makaka-discern na tayo ng mga spiritual na bagay. At number 1 na kailangang mawala, especially yung nakasanayan mong habit, even sa pagkain pa yan. Kailangang maging healthy ang ating utak upang maka-discern tayo sa mga bagay na makalangit. Pagtuunan natin ng pansin ang mga bagay nito, saliksikin natin ang ating mga sarili para mabagbantayan natin na tayo pala ay nasa lugar ng kaaway na kailangan nating maging maingat, manalangin, at sumaklolo sa Panginoon. Dalhin mo ang iyong sarili sa hukuman ng Diyos at tingnan sa liwanag niya kung mayroong anumang lihim na kasalanan, anumang kasamaan o anumang Diyos-Diyosan na hindi mo pa isinuko. Manalangin ka. Oo, manalangin ng higit kailanman upang hindi ka malinlang ng mga pamamaraan ni Satanas, upang hindi ka malubog sa isang pabaya, walang pakialam at walang kabuluhang espiritu na ang layunin ay sundin lamang ang mga gawaing panrelihiyon upang patahimikin ang iyong konsensya. Ito yung number 1 na dapat nating gawin bilang mga sumusunod ng Panginoon at nagsusumikap na mabago sa pamamagitan ng biyaya ni Kristo, mga kapatid. Saliksikin natin ang ating mga sarili, dalhin natin ang ating mga sarili sa hukuman ng Diyos, at alamin natin kung tayo po ba'y lumalakad sa katwiran, lumalakad sa katotohanan. At kapag yun ang nakikita natin, patuloy nating saliksikin, patuloy nating pag-aralan ang salita ng Panginoon kung ano pa ba ang kulang. Kasi mga kapatid, sa ating pag-aaral na ito, napakalaking tulong. Kasi darating ang panahon na kung sa ating mga sarili, nananatili lang tayong nakatuon, masasaktan lang din tayo. Tayo ay mapapahamak. Ngunit kung ang Panginoon ang nakasentro sa lahat ng bagay na ating mga ginagawa, nagbibigay kaluguran ng ating isipan, ng ating mga puso, ang ating mga gawa, lahat ng bagay na ito ay ginagawa natin sa pamamagitan ng ating Panginoon at tagapagligtas, tayo ay magwawagi sa laban. At higit sa lahat, magbibigay ito ng kaluguran sa kanyang paanan. Kaya mga kapatid, iwasan natin na purihin ang ating mga sarili. Bagkus kung pinupuri tayo ng mga tao, gamitin natin ang mga bagay na ito upang mapaglingkuran ang Panginoon at purihin natin ang Panginoon dahil tayong mga tao nakakagawa ng mabubuting bagay dahil ang Panginoon ay nasa sa atin dahil Siya ang mabuti. Kasi sa tao, mga kapatid, wala talagang mabuting nagawa. Kaya nakikita natin na ang isang tao ay nakakagawa ng mabuti dahil ang Panginoon ang gumagawa sa kanya. Nakikita natin yung good works na ito, mga kapatid. So, anong sabi? Dalhin mo ang iyong sarili sa harap ng Panginoon. Saliksikin mo ito at ipanalangin. Oo, manalangin tayo, mga kapatid. Dahil tayo po ay baka ay maging daluyan
ng kasalanan at hindi tayo maging mapagbantay. Kaya manalangin tayo, na ingatan tayo mula sa pagkakasala, mula sa tukso, at gamitin natin ang lahat ng bagay na ito para mapaglingkuran natin ang ating Panginoon. At sa ating pagsusuri sa ating mga sarili, tandaan natin kahit na darating ang panahon na sarado ng pinto ng awa, tayong ang mga tapat sa mga huling araw ay makikita pa rin nila ang kanilang mga sarili na hindi karapat-dapat. How much more tayo mga kapatid? Hindi pa natin alam kung tayo po ba ay maliligtas. Ngunit ipinagkaloob na sa atin ang kaligtasan, gamitin natin ito para makagawa ng kabutihan tungo sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Kaya isipin natin, ano ba yung kalooban ng Diyos? Ano ba yung mga ginagawa ko? Ito ba'y naaayon sa kanyang kalooban? Ito po ba ay nalulugod siya sa ating mga ginagawa? Kailangan natin yung saliksikin at itanong sa ating mga sarili upang hindi tayo malinlang ng kasalanan. Dahil ang ating mga sariling pagnanasa ay talagang kapag pinansin natin ito, nag-concentrate tayo dito, malilinlang tayo sa kasalanan kahit ang ating pag-iisip. Dahil ang ating pag-iisip, kung ito'y magiging combined sa ating feelings, magiging moral character na natin, mahirap na itong mapanagumpayan pag naging habit na natin. Kaya habang maaga pa, kailangang mamold na po ang ating isipan sa makalangit na bagay at yung feelings natin ay mamold sa banal na presensya ng banal na espiritu mga kapatid at tayo ay mapapabanal at ang ating magiging moral character ay yung character ni Kristo. Kaya kailangan magkaroon tayo ng pag-iisip na gaya ni Kristo upang ang ating pakiramdam ay maiugnay sa banal na huwaran, sa banal na pakiramdam na nanggagaling sa langit na ipagkakaloob sa atin. At ito'y magiging combined na moral character natin at ito'y maidadala natin sa langit. Dahil ito lang yung maipapakita natin sa harap ng Ama at sa harap ng bugtong niyang anak na si Kristo, na tayo ay, kung kamusta man naman yung nabibuild na character sa atin. Kung meron pang defect of character natin, kailangan nating ipanalangin, iluhod sa Panginoon, ihingi ang gabay, na iwasan natin yung mga inggit, selos at iba pang mga kasalanan na dulot ng tukso at patuloy na ating ginagawa. Ipanalangin natin ng masinsinan, tahimik na panalangin dahil ito yung napaka-epektibo na ayon sa kanyang kalooban. Kaya mga kapatid, nawa ay marami tayong natutunan sa chapter 21 ng Messages to Young People, and God bless po sa ating lahat.